Pakisabi sa katabi mo, celebrate your appointment. That's our one big powerful message today. Ibig sabihin ng one big powerful message, kahit yan lang yung maalala ninyo sa lahat ng sasabihin namin today, okay na kami. Again, pakisabi sa katabi mo, tapikin mo, celebrate your appointment. Yung binasa nating kwento, according to Brother Lawrence, hinhyperlink yan. Ibig sabihin, nirelate yan sa ilang mga kwento sa Genesis. At ito yung dalawang kwento na yon. Are you ready? Una, first hyperlink story is this, yung kwento ni Cain and Abel. Cain at ni Abel. Kilala niyo si Cain? Kilala niyo si Abel? Naalala niyo yung story nila? Diba? The story of Cain and Abel is all about the evil of sibling envy. Inggit sa kapatid. Yung nainggit ka sa kapatid mo. Tanong, may kakilala ba kayong inggitero at inggitera? Taas ang kamay ng may kakilalang ganon. Diba? Yung walang ginawa kundi tignan ng Facebook mo, tignan ng Instagram mo, o kaya tinitingnan kung saan ka nagpunta. Diba? Ganon. O di kaya, baka ikaw yung inggitero at inggitera. Yung tipong titingnan mo rin yung Facebook at Instagram nila, tapos sasabihin mo, buti pa to, pakapi-kapi lang. Sana all. Buti pa to, pamilti-milti lang. Uy, pabura-burakay pa. Naiinggit. Alam niyo, may mga tao rin tayong kakilala na ganito. Yung tipong kausap mo, tapos bigla-bigla na lang manchichismis. Tapos maninira ng kapwa. Di ba may mga ganyan? May kakilala kayong ganon? Ito yung mapapansin. Di ba? Ito yun. Mapapansin nyo sa mga inggitero at inggitera, never nilang aaminin na naiinggit sila. O, di ba? Hindi nyo inamin? Agree ba? Agree? Di ba? Hindi mo aaminin na naiinggit ka. Ganitong ginagawa nila. Hindi nila aminin na naiinggit sila. In fact, they will do their best to justify their bad-mouthing. They will do their best to justify kung bakit nila sinasabi yung mga masasamang bagay na sinasabi nila. And in fact, naniniwala sila na yung ginagawa nila is the right thing to do. Ito minsan sa mga taong nasa religious setting, ang chismisan nila ganito. Pag nasa religious setting, mga taong simbahan, ang chismisan nila ganito, uy, alam mo si brother ganyan, hindi na daw umuuwi ng bahay nila. Siguro may ibang babae. Ipag-pray natin. Anong tawag dyan? Holy chismis. Ano pa? Alam nyo ba, balita ko si sister ganito, ganyan, maraming pera. Ipag-pray natin siya kasi nabalitaan ko malakas siyang magbigay sa gobyerno. Ay, ipag-pray talaga natin siya na maiwasan niya yung mga ganyang korupsyon. Ano pa? Ipagdasal natin na sana ilayo siya sa anumang temptasyon. Holy chismis. Nakita niyo yon? Valid naman yung concern, di ba? Baka nga maging corrupt, baka nga masira yung pamilya niya. Pero kapag titignan mo maigi, yung isa naiinggit kasi umaasenso. Susundan nyo, pag titignan mo mabuti. O kaya yung isang marites ang sabi niya, uy, nakita mo ba si panay ang beach at travel ng lola mo? Puro bago yung bag. Pero ipagdasal natin kasi mukhang may sugar daddy. Mayaman yung sugar daddy niya. Pansin mo, yung Facebook niya o kaya yung Instagram niya, mag-isa lang niya sa picture. Walang kasama. Malamang nahihiya yun kasi DOM yung boyfriend niya. Ipag-pray natin. Holy chismis. Pero alam nyo, kapag titignan yung maigi, parang valid naman yung chismis. Bakit?
Kasi may halong katotohanan. At hinaluan mo pa ng concern. But, sabihin mo, but you see, okay, balik na tayo dun sa kwento natin. Tignan natin yung complaint ni Korah. If you examine yung complaint ni Korah, he was actually mouthing and telling biblically based half-truths. Mga kalahating katotohanan lang. Anong sabi ni Korah? Ito, basahin natin. Anong sabi niya? The whole community of Israel has been set apart by the Lord and He is with all of us. Again, eto, nagwewelga na sila kasi gusto na nilang patalsikin si Moses. Yan yung eksena dyan. Tapos ang sabi niya, the whole community of Israel has been set apart by the Lord and He is with all of us. Pinili tayo. Di ba pinili tayo ng Diyos? Pero bakit ito naglilider-lideran? Feeling niya siya lang ang pinili. Nasusundan niya na yung picture? Ganon ang reklamo nila. Actually, si Korah, kinote niya yung Genesis chapter 12, verse 2 to 3, tapos Exodus chapter 19, verses 5 to 6. Tingnan nyo na lang sa Bible niya pag-uwi ninyo. Kinote niya yun. Kinuha niya doon yung sinabi niya. Pero take note, this is just the half-truth. Sabihin nyo nga half-truth. Ang half-truth, delikado yan. Bakit? Tanong nyo kung bakit. Because half-truths are more deceptive. At kapag nahaluan na ng lie, ng kasinungalingan, mas lalong nakakalito. Tingnan mo yung katabi mo kung litong-lito na. Balikan natin yung kwento. Sabi ni Korah, di ba, pinili tayong lahat eh. Lahat tayo, di ba, chosen people of God? Sabi ni Korah. Tapos sinabi pa niya ito. Sabi niya kay Moses, what right do you have to act as though you are greater than the rest of the Lord's people? Ayan na. May hinanakit na. Sa madaling salita, ang sabi kay Moses, anong karapatan mong maging lider-lideran sa amin? Eh lahat tayo, di ba, chosen people of God? Nakikita niyo na yung picture? Take note po God indeed appointed Moses as their overall leader. Inappoint talaga ng Diyos si Moses bilang overall leader. Mababasa niyo yan sa Exodus at sa Leviticus. Totoo naman talaga na si Moses ang leader. Ang problema, naiinggit lang si Korah. Kaya gumawa ng intriga. Pero tignan niyo si Moses. Anong sabi niya nung nalaman niyang gusto siyang patalsikin? Ang sabi ni Moses, ito, ang ganda nito, basahin natin. Now listen, you Levites. Does it seem insignificant? Sabihin niyo insignificant. Does it seem insignificant to you that the God of Israel has chosen you from among all the community of Israel to be near Him so you can serve in the Lord's tabernacle and stand before the people to minister to them? Korah, He has already given this special ministry to you. Special na yung trabaho nyo. Malapit nga kayo sa tabernacle eh. Kayo ang pinili na malapit sa tabernacle. Malapit doon sa presensya ng Diyos. Special na yung ginagawa nyo. Sabi ni Moses, Korah, He has already given this special ministry to you and your fellow Levites. Are you now demanding the priesthood as well? Anong ibig sabihin ni Moses dito? Let me paraphrase yung sinabi ni Moses. Sa madaling salita, ang sinabi ni Moses ganito kay Korah. Korah, ano ka ba, bro? Grabe ka naman. Di ba meron din kayong special assignment galing sa Diyos? Minamaliit nyo ba yung assignment na yun? Di ba kayo ang tagabantay ng tabernacle? Yes, your role is not the same as mine. Hindi tayo pareho ng role. But it is as special as mine. Special din tulad ng sa akin. Nakita niyo yon? Meron din silang assignment. Sila yung tagabantay ng tabernacle. Ang problema, minamaliit nila yung role nila. Sabi nila, ayaw kong tagabantay lang. Gusto kong maging leader. Gusto kong palitan si Moses. Feeling nila, ordinaryo lang yung role nila. At mas espesyal yung role ni Moses. May ganyan din ba tayong feeling minsan? Yung feeling mo mas maganda yung role niya, espesyal yung role niya kaysa sa akin. Pero yun ba talaga? Mas espesyal yung role ni Moses? Hindi. Kasi lahat sila, espesyal yung role. Hindi lang nila nakikita
hindi lang nila na-appreciate yung role nila. Pwedeng magkwento? Pilitin niyo muna ako sabihin niyo, Pogi, sige na. Ito, kwento ng isang feast builder. Meron isang feast builder naging manager ng isang fast food. Itago natin yung pangalan ng fast food na sa McDo. Hindi po namin siya sponsor. So ito man, naging manager ng McDo, kwento niya sa amin, builders meeting. Natawa kami kasi, gusto niyong tumawa, ito may kwento ako sa inyo, sabi niya gano'n. Sabi niya, nung manager daw siya ng McDo, kasi kapag nasa fast food, yung mga nag-work sa fast food dito, ang sabi niya, kapag ikaw ay nasa kitchen ka. Pag ikaw ay nasa counter ka na. Kung baka medyo matagal bago ka malipat. So, meron daw siyang isang naging staff, 40 years old na, 20 years na nagtatrabaho sa McDo. Ang trabaho niya, tagaluto, tagaprito ng itlog. Ay, for 20 years yan ang trabaho niya. Dahil sa 20 years na niyang ginagawa yun, ay, expert na. Kahit nakapikit, kayang magluto ng itlog. Name it, ang sarap ng itlog niya doon sa branch ng manager na yun. Sa branch ng McDo na yun. So yun yung talagang binigay sa kanya. Kumbaga expert siya doon. And then, one time, sabi niya doon sa manager, doon sa builder, dating manager, sabi niya, Sir, okay lang bang doon din ako sa counter? Sabi naman ng manager, kasi alam mo, dyan ka na lang sa may itlog. Kasi expert ka dyan masarap yung luto mo ng itlog, dyan ka na lang. Hindi sir, gusto ko rin naman doon sa may counter. You see, nakwento rin sa amin na isa sa mga rason kung bakit ayaw din nilang ilagay siya sa may counter. Kasi ganito, ewan ko kung sa lahat ba ng fast food ito, pansin nyo, sa counter, may pleasing personality. Pogi tsaka maganda dapat. So para, ito i-describe ko sa inyo kung anong itsura daw nung crew niya na nagpapalipat sa harap. Yung crew niyang yun, ang itsura niya, basta mabait siya. So alam nyo na kung bakit ayaw din siya ilagay doon. Basta mabait. So sabi nung manager, dito ka na lang. Kasi magaling ka dyan Dyan ka, 20 years mo nang ginagawa yan. And then nung umalis yung manager, punta daw sa may bandang office nila. Tapos, maya-maya may sumigaw. Good morning, welcome to McDonald's. Welcome to McDonald's. Hello, ma'am, sir. Welcome to McDonald's. Ganon. Pamilyar yung boses na yon. So pumunta yung manager, yung builder, yung dating manager ng McDo. Tapos nakita niya, yung crew niya na nagpapalipat. Tapos nung hihilain na niya, may dumating na lalaki. Taas, ang laking tao, foreigner. Sabi ng foreigner, excuse me, do you have Wi-Fi here? Sabi ng foreigner. Sabi ng crew, hello sir, welcome to McDonald's. Sorry, we don't have Wi-Fi. We only have apple pie and pineapple pie. Nagsitawanan sila. Tapos tumawa din yun, yung manager, tapos hinila na rin, halika na nga dito. Sabi niya, ikaw naman, sabi ko sa'yo, huwag ka nang pumunta doon, tingnan mo tuloy na pahiya ka. Tapos tingnan mo, mahalaga yung trabaho mo. Alam mo kung bakit? Kasi alam nyo ba, ang haba na ng pila. Pero tinignan ng manager, okay naman, may order taker naman, mabilis. Meron din naman sa cashier, may panukli. So saan ang problema? Saan ang mabagal? Alam nyo kung saan? Sa production. Bakit? Ang bagal nung nagluluto ng itlog. Nakita mo, sabi niya, importante yung role mo. Sa tingin mo lang maliit, pero importante. Nasusundan niyo ako? Same is true sa pagsaserve niyo sa feast. Every role, every ministry is special and important. Why am I sharing this to you? Ask me why. I believe whatever role you're playing at home, in school, at work, sa ministry, sa church, sa feast, ano man ang posisyon ninyo or ano man ang posisyon na meron ka sa trabaho o sa school, hindi yan maliit. Kaya wag mong ismulin. Dapat ibigin mo. Because God chose you. God appointed you for a specific role that only you can play.
Wag mong sasabihin, ay housewife lang ako, ay empleyado lang ako, ay clerk lang kasi ako, ay janitor lang kasi ako dito. No! Wag mong sabihin yun. Wag mong mamaliitin. Lahat tayo mahalaga. Ikaw, mahalaga ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. Mga kapatid, mahalaga kayo. Mahalaga kayo. Because your role is an important role to play in the greater scheme of things. Amen ba tayo dyan? Mga kapatid, celebrate your appointment. Amen? Again, yung sabi nga ni Brother Lawrence kanina, when we focus too much on what we think we deserve, we forgo what God has already delivered to us. Ma'am, di mo na mapapansin. Ang ganda na, di ba? Ang ganda na nung posisyon nila Korah, tagabantay nung tabernacle. Malapit, katabi ang tabernacle, yung presensya ng Diyos. Pero dahil feeling ni Korah, deserve niyang maging leader katulad ni Moses, nakalimutan niya na espesyal na yung role niya bilang tagabantay ng tabernacle. Here's a little bit more background. Bigyan ko kayo ng background. Actually, si Korah was a member of the Kohatites. Ano tong Kohatites? Ito yung subgroup ng tribe ng Levi. Okay, now, ano ang duty ng mga Kohatites? Babasahin natin. Hindi ito yung tagakuha ng tithes. Ito mga Kohatites na ito, sabi nyo, sila, si Snika, si Cheryl, Kohatites, mga ganyan, di ba? Hindi, ang duty nila ito, basahin natin. The duties of the Kohatites at the tabernacle will relate to the most sacred objects. Nakita nyo yun? Sa kanilang lahat na tagabantay ng tabernacle, sila Korah ang pinaka-in charge doon sa pinaka-sacred na object. And yet, hindi pa rin nila nakita kung gaano sila ka-espesyal. Bakit? Kasi feeling nila, deserve nila yon na maging leader. Deserve nilang palitan si Moses. Alam niyo, this was a huge appointment para sa kanila. Kasi sila lang yun. Pero hindi ito enough para kay Korah. Kasi nga, ang gusto niya, maging top leader. Uhaw na uhaw sa posisyon. Uhaw na uhaw sa pwesto. He forgot the simple truth in service. Ano yun? Tanong niyo kung ano. Tandaan niyo to Our worth doesn't come from what you do, but who we do it for. I want you to absorb that. Yung worth mo, hindi nanggagaling sa kung anong ginagawa mo. Nanggagaling sa kung kanino mo ito ginagawa. My dear fellow servants, lalo na dito sa feast, our worth doesn't come from what we do, but who we do it for. We are doing this for Jesus. Yung mensaheng yon, hindi lang yon para sa mga nagsisilbi sa Diyos, para rin yon sa inyo. Para po yon sa ating lahat. We are doing everything, our work, our jobs, at home, at work, for Jesus. And if you're serving God, the Almighty God, hindi na dapat magiging issue sa inyo yung mga bagay-bagay. Lahat yan magiging maliit na lang na bagay. Everything else becomes trivial for you. Your position, your title, your reward, doesn't matter because you are serving God. Ano man ang posisyon mo, ano man ang meron ka, ano man ang title mo, it doesn't matter. Basta pinagsisilbihan ko ang Diyos. And serving God is its own reward. Reward na rin po yun. Sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 12 verses 15-17. Basahin natin. If the foot says, I am not a part of the body because I am not a hand, that does not make it any less a part of the body. And if the ear says, I am not part of the body because I am not an eye, would that make it any less a part of the body? If the whole body were an eye, lahat mata, how would you hear? Or if your whole body were an ear, how would you smell anything? Kaya mahalaga tayong lahat dito. Ano man ang role mo. Hindi pwedeng lahat tayo dito preacher.
Susundan nyo? Hindi pwede. Bakit? Alam nyo, ito kaya ang feast nagtatagumpay sa awa ng Diyos ay dahil may kanya-kanyang role ang bawat isa. Dito po sa Feast Dagupan, hindi po ako ang pinaka-importante. Lahat ng servants dito mahalaga. Kasi hindi ko to kayang mag-isa. Hindi ko kayang mag-isa. Alam nyo, sa awa ng Diyos, 6 years na po ang Feast Dagupan. 2 weeks ago, 3 weeks ago, nag-celebrate tayo. At yun po yung napatunayan ko. Ito po kahit anong ganda o galing, kahit anong ganda ng preaching mo, kahit anong galing mo dito sa harap, kung walang production ministers, kung wala tong may-ari ng cellphone sa harap, kung walang intercessory ministers, walang prayer warriors, kung wala rin sila brothers Marlo and Lawrence, kung walang tagabilang ng love offering, kung walang finance ministers, kung walang single ministers, youth ministers, couple ministers, kung walang liturgical ministers, wala po tayong feast na maganda. Palakpakan natin sila. Hindi ko po ito kayang mag-isa. Alam niyo, isa sa mga nakasama ko na in serving the Lord matagal na. At hanggang ngayon, kasama ko pa rin nagsaserve, si Brother Jong. Si Brother Jong, ayan. Kasama ko na yan. Fetus pa lang kami. Si Jong, kasama ko na yan. Nasa youth ministry pa lang kami. Sa parokya, sa vicariate, sa diocese. Nung naging head ako ng diocesan youth ministry, kasama ko na rin yan, si Jong. So si Jong, ang naging trabaho namin kapag meron akong ipapagawang poster sa kanya, gagawin niya yan. Kung meron akong ipapagawang video sa kanya, gagawin niya. Matagal na niyang ginagawa yan. Siya lagi. Hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagawa niya. At tingnan niyo yung YouTube tsaka Facebook natin yung live natin, ang ganda na. Ang ganda na. Kapag sasabihin niya sa akin, Bars, bili tayo ng ganito, pampaganda ng sige kay gastos, bili tayo. Bars, kailangan natin ng load. Sige. Nasusundan niyo? He is not a preacher, but he's fine with that. It's because klaro sa kanya na yung role niya importante. Tingnan niyo, busy pa rin siya hanggang ngayon. In fact, as special as my role, special din yung role niya. And that was his God-given appointment. He was celebrating his appointment. Hindi niya minaliit yung role niya. Never niyang sinabi sa akin na, Bars, ikaw lang naman ang bida dyan. Ikaw lang naman yung nakikita dyan sa harap. No, he never said that. Because he was not doing these things for me. He was doing these things for God. Palapakan natin si John. And take note, hindi lang siya yung ganyan dito sa feast. Hindi lang si John. Yung mga servants dito, aga-aga nilang pumupunta dito. Wala kang maririnig sa kanila na reklamo. Diba? Bakit? Ano niyo kung bakit? Kasi klaro sa aming lahat na mahalaga ang bawat isa. We are serving one God for His greater glory. Kaya po, if you want to join us in serving God, sesegue na ako. Feel free to approach me or Brother Marlo. Approach nyo lang kami. Now, kung ikaw hindi ka nagsiserve, okay lang yan. Nais ko rin sabihin sa iyo na mahalaga rin ang role mo. Kung attendee ka, mahalaga din ang role mo. Kasi isipin nyo kung lahat dito servants tapos walang attendee, ang hirap nun. To servants assembly? Diba? Mahalaga ka rin. Kaya lalo kong na-appreciate yung mga attendee. Alam niyo kung bakit?
Lalo na nung pandemic. Kasi nung pandemic, bumaba talaga yung viewership natin. Di ba, nagka-pandemic, nag-online tayo, ang baba ng viewership. Pero ngayon, paunti-unti na kayong bumabalik. Consistent na kayo. Every Sunday, nandito na kayo. Tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko kayo. Bakit? Your role is important. Sikuhin mo yung katabi mo, sabihin mo, your role is important. Second story na hin-hyperlink yung story, or second hyperlink story ay yung story ni Adam and ni Eve, ni Adan at ni Eva. Tulad ni Adan at ni Eva, si Korah redefined good and bad apart from God. Sabi dito, basahin natin then Moses summoned Dathan and Abiram, the sons of Eliab. But they replied, we refuse to come before you. Ay, di kami susunod sa'yo. Isn't it enough that you brought us out of Egypt, a land flowing with milk and honey? Teka, ano daw yung land flowing with milk and honey? Ano daw sabi dyan? Egypt. Pero di ba Canaan yun? Pero bakit sinasabi nilang Egypt? To kill us here in this wilderness, and that you know it, and that you now treat us like your subjects. What's more, you haven't brought us into another land flowing with milk and honey. You haven't given us a new homeland with fields and vineyards. Are you trying to fool these men? We will not come. Ayaw nilang sumama. Nakita niyo yung kabaliwan ni Korah? Ngayon, kiniklaim niya na yung Egypt daw, it's a land of flowing with milk and honey. Hindi daw yung Canaan, hindi daw yung promised land. Egypt daw. Di ba? Baliw. Baliw. At tulad ng sinabi natin last week, kung nandito kayo, ang demonyo, ang kaaway, he loves switching labels of good and bad. Diba? Napag-usapan natin yan last week. And in the Bible, listen to this, redefining good and bad means rejecting God and making yourself as God. Dahil feeling mo mas marunong ka kay Lord, you disobey Him. And you basically cut yourself from Him, who is the source of life. At kapag pinutol mo ang sarili mo, yung ugnayan mo sa source of life, sa Diyos, ano mangyayari? This brings you death. At ganun ang nangyari kay Korah. Diba si Korah, pinutol niya ang ugnayan niya sa Diyos? Si Korah and his co-rebels namatay. And they died in such a horrible way. Basahin natin kung paano sila namatay. He had hardly finished speaking the words when the ground suddenly split open beneath them. The earth opened its mouth and swallowed the men, along with their households and all their followers who were standing with them, and everything they owned. So they went down alive into the grave, along with all their belongings. The earth closed over them and they all vanished from all the people of Israel. Paano sila namatay? Ito yung literal na nilamon ng lupa. Bakit sila namatay? Because they wanted to rebel against God and Moses. Pero ito, ang daming namatay. Especially yung mga kumampi kay Korah. Pero may good news. Tanin niyo kung ano. Marami pa sana ang mamamatay nung araw na yun. Marami pa sana. Buti na lang, sabihin nyo, buti na lang. Buti na lang na magitan at nakiusap si Moses sa Diyos. Itong nangyari moments before lamunin ng lupa sila Korah, ito yung nangyari. Basahin natin Korah had stirred up the entire community against Moses and Aaron, and they all gathered at the tabernacle entrance. Ibig sabihin, nagwewelga na sila. Pinapatalsik na nila si Moses. Ayaw na namin yung leader na yan, si Moses. Yun yung nangyayari bago sila lamunin ng lupa. Pero anong sabi ni Moses? Eto. But Moses and Aaron fell face down on the ground. Ang sabi nila ito, "Oh God," they pleaded, "you are the God who gives breath to all creatures. Must you be angry with all the people when only one man sinned?" Then the Lord said to Moses, "Say to the assembly, move away from the tents of Korah, Dathan, and Abiram." So yung mga lumayo kay Korah, yun yung mga naligtas.
Bakit? Si Moses namagitan. Nakiusap sa Diyos. Alam niyo kung saan ako na-amaze sa kwentong ito? Tarin niyo kung saan. Si Moses, pakinggan niyo mabuti ito, God will speak to you here. Huwag niyo palagpasin to. Si Moses, pilit na pinapatalsik ni Korah. Pilit na pinapatalsik ng mga haters niya, ng mga bashers niya. Pero si Moses, he actually prayed for his haters. He prayed for his bashers. Ang hirap nun, ha? Hirap. Yung ipagdasal mo, yung gustong magpabagsak sa'yo. Yung ipagdasal mo, yung gustong magpatalsik sa'yo. Yung ipagdasal mo, yung kaaway mo, yung nanakit sa'yo. Ang hirap nun. Nasubukan nyo na yon? Yung ipagdasal mo, yung kaaway mo. Diba, ito, kinuha niya yung jowa ko, inagaw niya. Pag-pray ko na sana, miserable ang buhay mo, ha? Ganon. Ito, sinaktan mo ako, kinain mo yung pansit palabok ko kanina, sana sumakit ang tiyan mo. Pinag-pray mo. Pero di ba? But Moses was different. Si Moses iba. Anong sabi niya? Lord, wag naman na sana. Wag naman na sana. Or wag mo rin sanang idamay yung mga inosente. Yun ang sabi ni Moses. He prayed for Korah and his enemies. Moses became the mediator of mercy between God and man. And even they are trying to put him down, kahit pinapabagsak na nila siya, ito ang maganda kay Moses. Tanong niyo kung ano, kahit ayaw na siya, kahit pinapabagsak na siya ng mga kaaway niya, ito maganda kay Moses. Moses remained true to his calling. Moses remained true to his appointment. At ano yung appointment niya? Tanong niyo kung ano? Despite the hate, he still wanted everybody na makapasok sa promised land. Kasi klaro sa kanya yung appointment niya. Nasusundan niyo ko, kahit na hini-hate na siya, hindi, ito yung appointment ko, na kayong lahat, dadalhin ko pa rin sa Canaan. Dadalhin ko pa rin sa promised land. Klaro yun sa kanya. Ganyan din ang nangyari kay Jesus. Many centuries after, the same thing that happened to Moses happened to Jesus. Anong nangyari? Si Jesus, nainggit sa kanya yung mga Jewish leaders. Nainggit sa kanya yung mga Pharisees. Kasi hindi nila matanggap na mas maraming naniniwala kay Jesus. Kay Jesus na batang karpintero, na galing lang sa isang maliit na baryo called Nazareth. Mas naniniwala sila sa kanya kaysa sa kanila. Kaya nainggit sila. They wanted to kill Jesus because of envy. Pero tingnan nyo si Jesus, parang si Moses before Jesus died. Just like Moses, Jesus also prayed for his haters, for his bashers. Anong sabi ni Jesus? Basa. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Kaya kapag meron kayong kaaway at inaapi kayo, let that be your prayer. This is your prayer. Pag may kaaway ka. Amen? Up to the very end, Jesus embraced his calling and appointment to save us from our sins and forgive us from our sins, including those who persecuted him. Again, celebrate your appointment. May I invite everyone to please stand. May kanya-kanya tayong appointment. Tama? Naniniwala kayo? Iba-iba. Iba-iba yung appointment ko, iba-iba yung appointment nyo, iba-iba yung trabahong binigay sa inyo ng Diyos, iba rin yung sa akin. Merong appointment sa bahay, appointment sa trabaho, sa school. Iba-iba tayo ng appointment. Can I share something? Okay lang. Si Jubel, my wife, nung dalaga pa yan, career woman yan. Career woman. Nung nasa abroad siya, nurse siya sa abroad, nurse siya sa Saudi, laki ng kita. At the same time, nagsa-side hustle pa yan. Nagbebenta ng gold, nagbebenta ng bag. As in, side hustle. Tapos yung Tapos yung trabaho niya.
LDR kami noon, nung magjowa kami. And then nung nag-decide na kami magpakasal, ang sabi niya, i-give up ko ito. I-give up ko yung trabaho ko dito sa abroad just to be with you. Why? Because naniniwala ko na yun yung appointment ng Diyos sa akin. Yun yung pinapagawa sa akin ng Diyos na maging asawa mo. Sabi niya. Para hindi na tayo magkalayo, LDR. Dito na lang ako sa Pilipinas. I will give up yung buhay ko sa abroad. And it was really a tough decision for her. It was, indeed. So, ginave up niya yun para maging asawa ko, para alagaan daw ako. And hindi inaalagaan niya ako. Ay, grabe mag-alaga si Diyos. But there are times na, alam niyo na, maaasar, maiinis, dahil siguro pagod, kasi nagtratrabaho din siya. Right now, she's working as a instructor professor sa isang university dito sa Pangasinan. Sinabi ko. Isang university sa Pangasinan. Kasi kapag sinabi ko isang university sa Dagupan, di iba din yun. Anyway, kidding aside. Yan. Nagtatrabaho siya bilang. And then nagsa-side hustle, may mga negosyo din. Dahil pagod, minsan talaga, ibusngaw to. Noong umpisa talagang papatulan ko, pinapatulan ko. Kapag magdadabog siya, ano ba yan? Una nga lahat dito, tapos nandyan ka lang, nakaupo, ganun siya. Kaso ko papatulan ko, naglalaptop ako, nag-work ako dito, hindi lang ako nakaupo. Ganun ako sa kanya. Siya nga pala tip ha, sa mga asawang lalaking nandito. Kapag ganun yung asawa ninyo, kapag ibinabaling niyo sa'yo yung bad trip niya, yung pagod niya, pakinggan mo lang. Alam niyo kung bakit? Kasi you're the most favorite person niya. Alam niyo yung mga asawa natin, ang lagi nilang unang hinahanap pag ang taas ng emosyon nila, yung favorite person nila. Pansinin niyo kapag masaya yung asawa niyo, uy, asawa, di ba ikaw ang una niyang share niya yung kaligayahan niya? Pag bad trip din yan, ikaw din ang unang hahanapin niya. Favorite person, asan yung asawa ko dito? Bad trip ako. Ganyan. Ikaw yun, kasi favorite person ka nga niya. Anong gawin ba? So yun, until such time, okay, naintindihan namin, dala lang ng pagod, dala lang ng mood swings din niya. But alam niyo, kahit na nagre-reklamo siya, ginagawa niya pa rin. And I want to honor my wife for that. Hindi po magre-reklamo siya, pagod lang ako dito, kakaluto ng almusal mo. Pero ginagawa niya pa rin. And I want to honor her for that. You see, kayo din, may mga struggles kayo sa appointment ninyo. God sees your struggles. God sees your complaints. God sees your challenges. Pero nakikita rin ng Diyos yung faithfulness nyo doon sa appointment nyo. Kasi ginagawa nyo pa rin. Hindi na ako magsiserve sa face. Pagod na ako. Tapos nandyan na siya. God sees all of those things. God sees. And whenever ang asawa ko, she takes care of me, tapos magluluto siya ng almusal, yan ang bonding moment namin heaven for me. It's heaven. So mag-uusap kami. You see, celebrate your appointment. Kahit gaano kahirap, whatever it is, whether sa pamilya nyo, sa trabaho, sa ministry, celebrate your appointment. Ikaw lang ang makakagawa nun. Yung trabaho niya, yung appointment niya sa akin, malamang sa malamang, siya lang ang makakagawa. Alangan naman ibang gumawa. Ang susundan niyo ako, ikaw lang yan. Celebrate it. You are important. Your role is important. And as we worship God today, think of your appointment and recommit yourselves to God, to that appointment. As we come in worship to Him, and as we go to Him and lift up everything sa Kanya, we worship God.
Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.